At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking iskandalo ang umusbong ngayon sa bansa matapos mabunyag ang kalagayan ni Justice Secretary Crispin Rimulya na kasalukuyan nakakonfine sa isang ospital sa sinasabing mayroong kritikal na kondisyon. Ayon sa mga report, si Rimulya ay 50-50 na sa kanyang kalusugan habang ang mga otoridad ay hindi na maitatanggi ang ilang mga isyu ng katiwalian na kinakasangkutan ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan at pag-aalala sa publiko. Sa isang pahayag mula sa kanyang pamilya, sinabi nilang ang kalusugan ni Rimulya ay mabilis nang lumalala at kasalukuyang inoobserbahan sa isang ospital sa Metro Manila. Sinabi ng mga doktor na 50-50 ang kanyang pagkakataon na makaligtas sa kasalukuyang kondisyon. Habang may mga nagsasabing ito'y dulot ng stress mula sa kanyang mga kontrobersyal na posisyon, marami rin ang nag-aalala sa kalagayan ng mga taong may hawak ng kapangyarihan sa gobyerno. Sa kabila ng kanyang kalusugan, ang mga otoridad ay nagsimula ng aminin ang mga isyu ng katiwalian na matagal nang tinatago. Ayon sa ilang informante, may mga dokumento at ebidensyang naglalantad ng iligal na transaksyon at pagkakaroon ng koneksyon sa mga sindikato ng droga. Tinutukoy ang ilang mataas na opisyal na may direktang kinalaman sa mga hakbangin ng hindi ayon sa batas. Isang bagay na nagdulot ng pangamba sa mga mamamayan na nagtatanong kung hanggang kailan ito magpapatuloy. Dahil dito, mabilis na kumakalat ang balita sa social media at iba pang mga platforms kung saan iba't ibang sektor ng lipunan ang nagsimula ng magpahayag ng kanilang saloobin. Marami sa mga netizens ang nagdududa sa integridad ng mga leader ng bansa, habang ang ilan naman ay nagsasabing ito ay isang halimbawa ng karma para sa mga taong may kasalanan sa publiko. Ang isyung ito ay nagbigay diin sa malupit na realidad ng ilang sektor ng gobyerno at ang patuloy na laban ng mga ordinaryong tao laban sa katiwalian. Samantala, ang mga investigasyon ukol sa aligasyong katiwalian at ang kalusugan ni Rimulya ay patuloy na minomonitor. Habang ang mga otoridad ay nagsasabi ng walang dapat ipangamba ang mga mamamayan, ay patuloy na umaasa sa makatamang katarungan. Ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing paalala na hindi lahat ng nakaupo sa kapangyarihan ay malilinis sa mata ng taong bayan at ang katotohanan ay may paraan upang lumabas sa kabila ng lahat ay pagsisikap na ito'y itago. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Katarungan at kinabukasan. Doon tayo tumatayo, FGF. Malinaw, konstitusyon, no questions asked because it was ratified by the Filipino people. Tayo mga nag-ratify. Malinaw ang konstitusyon. Yung sinasabing we uphold the law and you cannot be charged any crime because we are upholding the fundamental law of the land. And if it says it has to be Inday Sara, it has to be Inday Sara. Whether you like it or not, Inday Sara, you are the incoming president. And you better magdasal ka na. Magdasal ka, magrosaryo ka na, parang si Cory nun. Dasal ka. Prepare. Prepare. Think ahead. No? Huwag mo isipin 2028. Malayo yun. Isipin mo, ngayon. Ngayon ka kailangan, hindi sa 2028. No? 2028, ano na yun? Gloria na yun. Gloria na ang Pilipinas nun. Na-reboot na ang Pilipinas nun. Freewheeling na tayo nun. Okay na tayo nun. Ang problema, 2025 hanggang 2027. Yun yung problema. May looming na world war. Bangkarote tayo. Maraming magnanakaw na babalimbing para sa iyo. Huwag kang aasa sa armed forces. Umasa ka sa taong bayan. Yan linaw. Kasi ang armed forces is only 180,000, PNP is only 200,000. They are there because of the Filipino people. We put them there. No? Because we have the money, we put them there. And hanggang ma-retire yan, merong pensyon galing sa taong bayan. So, ang asahan ninyo lahat, tatakbuhan hindi armed forces, taong bayan. We, the sovereign Filipino people. Malinaw, di ba? So, huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot. Simbahan Katoliko, INC, Ute, thank you mga INC, tatayo kayo sa 13, dadamayan namin kayo. Ano to, tapusan na to.
Katapusan na to talaga. Hindi naman tayo may gawa sila eh. Pipilit nila impeachment, sige, go ahead. Pilit niyo magkaroon kami ng dahilan para lalong wakasan to. BBM, kahit saan bansa ka pumunta, kahit saan kayo magtago mga congressmen, hahabulin namin kayo. We will coordinate with all the intelligence agencies globally. With Russia, with China, with US, with Mossad, no? Kahit sinong intelligence agency, we will coordinate kasi friends to all kami. We will be neutral and we will make sure na makukuha namin kayo. If we have to execute you there, gusto nyo doon kayo mamatay, or we bring you back here sa Pilipinas so that the Filipino people will slap your face. Left, right, top, down, gano'n ba? Bottom up. Left, right, bottom up. Sampal. Putragis kayo. Mga magnanakaw kayo, mga walang niya kayo. Ikaw, BBM, binigyan ka ng pagkakataon ng taong bayan para linisin pangalan ng Marcos tapos binaboy mo. Asta-asta ka pang Mr. Straight ka, gago. Asta-asta ka pang kala mo, galing-galing mo. Bopol ka naman. Kita-kita sa camera, ano gagawin natin? Bagyo lang yung kalaban mo. Paano kung China na? Paano kung ibang bansa na? Puta yun. Ano yung Afghan refugees? 300. Ano? Gusto mong gamitin? Go ahead. Kalaban kami. Yun ang gusto kong kalaban. Foreigner. Pakawalan mo yun ha. Gusto mo? Gamitin mo ha. 300 na Afghan rebels. Sige. Tatapatan lang yan isang commander ko. Isang batalyon ko. Okay na yan. Ubus yan. Ang dami kong commander na magagaling. Mga veterano. Ex-PNP, ex-Army, Marines, Air Force. Ang daming magagaling na mga... Gusto nyo, ang tapat ko lang dyan, ex-engineer. Ex-teacher, gusto nyo? O government employee, ex-teacher, tapat ko dyan. Kasi yung mga tauhan naman niya, paano yung mga na sundalo, na retirado. Kaya nga, if you really want to make a mess out of the current situation, go ahead. Meron pa kayong mga pinapasok na ano yan, mga nuclear material, 100 na kilos. Ha? Anong balak ninyo? Ha? Ba't kayo nagpapasok ng ganun? Anong balak ninyo? Papasok kayo ng ganun? Ha? Bakit nga? Yan eh. Uy, FGF po. FGF po, di ba? Parang ano ha? Noel, okay na ano? Okay. FGF. No, magalaw yung, maano yung buko eh. Mali yata yung tahi ah. Dapat pala nakapatig ako ah. Maniwala ka dyan. Ay nako. Kainit ng ulo to mga inayupak na... Kayo na yung mali. Malacanang, kayo na yung mali. Congress, kayo na yung mali. Kayo pa yung matapang. Ha? Kayo pa yung matapang. Bukay o, tingnan mo. O, di ba? Yung nasa iyo, tahi mo na. No, itahi mo na. Ano pa no? Galing tayo doon sa South, hindi natin napamigay yung... O nga, hindi natin nabigay yung mga commander doon na. O. Noel, pwede ba maganda ng ganito? Mga ano... Gano'n ba isa nito? Message mo nga ako, magkano isang ganito? No. Isang ganito, magkano? Handa mo ko 100. 100, 200, mga ganon. Hindi ko alam kung magkano baka wala akong pera pamigay ko dun sa South. Sa Visayas. Kailan ba ako pupunta sa Visayas? Sa ano? Ay, after na kasi magkakagulo na. Mga February na siguro. Yung Mindanao tsaka yung South. Okay na yung Luzon eh. Nandito lang naman yung gulo eh. So ayun, yun yung ano ko, ha? Handa tayo para at least may beret, kanya-kanyang kuha na yung beret. Suot nyo, at least FGF kayo. Makakita.
Kasi iba ayaw maniwala na marami tayo eh. Yun yung nakita sa isang araw eh. Ano lang yun eh, commander yun, masasama pa yung loob ng ibang commander, hindi nakatin kasi may level na pinayagan. Ay. Eh kung bawat isa dyan may 10,000 eh, dami na nun. No? Kung 50, 10,000, 500,000 na yun. Eh ang sa Luzon eh, mga 2 million eh. And meron pang iba-validate kasi ng mga na-affiliate. Ano nga, yung usapan namin ni Commander Bukay, pagkagawa ng affiliated, ang gawin na lang natin commander, yung pinaka-head, commander na yun. And then, depende sa dami ng affiliated nila, yun yung ranko niya, Lieutenant General, Major General, siyempre kung 100,000 yun, Lieutenant General na yun. 50 nga lang, Lieutenant General na yun. So, yun yung para may grupo siya, affiliated sa FGF, tapos doon, basta ma-brief kung anin what we stand for, and then disiplina kasi yun yung mahalaga para hindi magawa, hindi gumawa ng isang bagay na di tama, madali yung buong grupo. Okay. Ano pa ang gusto ko sabihin? Ay, basahin ko nga pala yung ninyo. Buksan natin ang tindahan, Yeah. Ang dumi yan. Okay. Daming troll, Burahin niyo yung troll. Huwag niyo nang bigyan ng pagkakataon ng Sylvia Lagundi. Advance sa Happy New Year. Maraming salamat. Sa lahat, advance Happy New Year. Pabito Maldepenya. Good afternoon, sir. Ingat po kayo lagi lahat ng FGF. Salamat po sa malasakit. Sinasama ninyo kami sa taong bayan. God bless po. Maraming salamat. Tayong lahat naman na may problema. Bansa natin to, hindi natin pwede. Ang lang natin, ang hope natin, AFP, you will deliver. I am still hopeful na, I still believe General Browner and General Marbil being PM mayors, Maraming galit na sa inyo, pero ako, I would still vouch for you, I would still vouch for you. From one PM mayor to another, from one upper class to another, to an underclass, from one cavalier to another. You take your post. Take your post. Sabi kasi pag sinabing you take your post, Google ping ka, You take your place in history. Omet, General Marbil, you take your place in history. That as the commander, the CSAP, and as the chief PNP, you sided with people. There is pressure kasi nalagaan kayo, binigyan kayo, kalimutan niyo yun. Mas malaki yung taong 19 million Filipinos. Kahit binigyan ka pa ng 1 trillion na yun, binigyan ka ng 100 billion na yun, 100 million, 5 million, 10 million na yun Ang weight is dalawa, taong bayan, yung organization. So, you take your position in history as the two commanders who stood up with the Filipino people. Ganon. You bring the unit. Buo. Ala Reyes and si Pampilo Lacson sa Salping. Magandang gabi. Hapon. Pero kung hindi, you will be relieved by the next in command. Ganun lang sasabihin ko In-advance ko na sinasabihan sinasabi para alam nyo yung mangyayari. You will be relieved by the next in command. And I will say kung si charge. Siyempre magtatanong-tanong ako kung sino yung mabango, kung sino yung karapat-dapat, walang palakasan, kung sino yung feel ng tao. And then kung ayaw pa rin, magsama na kayo dalawa, di ba? May kasama ka, may kabady ka na. The next in command. The next commander. Kung wala talaga, maubos kayo mga commander. Ang susunod, mga colonel. Hindi dapat mangyari ito, pero pinepuwersa niyong mangyari kasi hindi pwedeng i-challenge yung kagustuhan ng taong bayan. So, yan, ganun lang yun. Sasabihin na presidente, si Marcos,
gago siya, hindi siya ng paka-presidente, palpak eh. Ayaw niyang pagpa-drug test. Ngayon, yung first order, second order na, first order is you take a side, no? And then yung second order, you relieve each other. Somebody will take charge, no? Hanggang sa maubos kayo. Magpari lang kayo, gusto niyo. Wala kayong pakialam dyan sa loob ninyo. Until somebody will call me up and then say na, sir, we are for the Filipino people and I will announce it. That the armed forces and the PNP is for the Filipino. Or, padala niyo si spokesperson niyo, si Colonel Padilla. Uy, Padilla, love you. Oh, Colonel daming I love you, no? Colonel Padilla o kaya doon sa PNP si General na yun, di ba? Si Jean Pardo, no? General na. So, padala nyo and then sila yung magsalita-salita with the Filipino people kung ano yung message ng AFP. Ganun lang. Kaya mag-alala, we will give them protection. Or kayo mismo, commanders. Pero maganda, diyan kayo sa ninyo eh. Pwede rin, kasi si Lacson tsaka si Reyes tumayo with the people. O di kayong dalawa, tumayo kayo. Punta kayo sa taong bayan, malinis. Walang patayan, di ba? Ngayon, kunyari nga kampi-kampi kayo for BBM kasi ewan ko, whatever reason ang nakita ninyo, mabay si BBM, binusog kayo ni BBM, inappoint kayo ni BBM, hindi makuha sa ganun. Hindi ganun ang loyalty, mga pare ko. Hindi ganun ang loyalty. Dapat lang i-relieve kayo pagka ganun kasi you have a wrong sense of understanding. No? A wrong notion of loyalty. Loyalty is with the Filipino people, not to anyone na isang tao. Loyalty is with the Filipino people. Imagine, bigyan lang kayo ngayon, isang taon, bigyan ka, 2 taon, kainin ka. Mantalang nakalimutan yung ginawa sa inyo ng taong bayan mula nung kadete kayo hanggang sa mabot kayo ng Santa Macal na Estrella. Kaya nga, you have a wrong notion of loyalty. So, dapat lang palitan kayo pagka ganon. Next in line will take charge sa maubos. Pagka naubos yung opisyal, pati junior officer, palpak. May mga junior officer. Kaya nga sure ako na meron kakapi sa taong bayan. You better wear white, ha. Sure ako kasi may manang salita ng junior officer na pro people sila. Kino-question na nila yung itaas. Basta magsusut kayo ng puting ribbon, ha. Puting ribbon, inisut nyo. Kaya okay na. Mainit. Ko lang, pinuporma ko lang yung buko para hindi mahulog. Ay. Masana ako. O ano pa? So, saan tayo tatayo? Magkaambangan tayo, hintayin na natin matapos ang year, di ba? Ganun kasimple, matatapos na ito. Ngayon, kung kunyari nga, ang buong AFP loyal, maganda yun, buo ang AFP, pero dung sa kabila, kila BBM, tsaka kay Tamba, go ahead. Sino takutin yung kakanyonin nyo kami, hindi kami natakot sa kanyo. It's going to be an international incident pag ganun. And papasok yung ICC. Crimes against humanity yun pagka ginamit nyo. Kaya nga, wala kayong choice eh. Kaya nga, huwag nyo nang hantayin yung taong bayan talaga yung pumasok sa eksena. Yan, dumating na tayo dyan. January, papasok sa eksena yung taong bayan eh. Kung kayo tumayo noon, kasalanan nyo pa ngayon eh. Yung gaganong-ganong kayo, hindi sana nakuha yung ginto, hindi sana nabenta, hindi sana nawala yung PhilHealth, na kawawa yung mga may sakit. Hindi sana makukuha yung Maharlika Fund, hindi sana, ang daming hindi sana eh. If you were decisive enough, you have the morals, you were
if you still believe in CIL, courage, integrity, loyalty, if you still have honor, tumayo kagad kayo nun. Hindi, banat nyo eh. Apolitical, a very convenient excuse. Because deep inside, ang iniisip nyo, posisyon. Yun yung ginagawa nyong excuse ay para mamulitika kayo. Yung mga junior ninyo, babanatan nyo pa. We are apolitical, we are with the Filipino people, ganun-ganun. Pero hindi naman kayo kumikilos para sa taong bayan. Maliwanag na pinaplunder na tayo. Okay, so, tatanungin ko yung mga kababayan natin kung imbestigahan pa kayo. After all of this, imbestigahan kayo, court martial, and then determine ng tribunal na kung you will be discharged from the service without pay, without pension. Hindi pwede yung angas eh. Hindi pwede yung kayo masunod eh. Hindi pwede yung takutin nyo pa yung taong bayan eh. Hindi pwede yung isnabin nyo eh. Taong bayan dapat talaga masunod. And that's a problem. There is a problem if the armed organization who is supposed to serve and protect the people, uphold the Constitution, and right before our eyes nakikita natin, kahit lip kayo, hindi kayo nagsasalita, tahimik kayo. Or kung magsalita man kayo, very big. And then pagka tumayo yung maraming tao, doon kayo kikilos. Kasi parang mananalo na. And tapos feeling nyo kayo yung pinaka-savior. No way. Hindi na nga kayo kailangan ng taong bayan eh. Sa totoo lang eh, yung serious na analysis, hindi kailangan kayo ng taong bayan eh. Na yung AAP tatayo. Some think na ganun ang kailangan. Pero no eh. To think of it strictly, ang kailangan ng taong bayan, yung taong bayan. Kailangan ng taong bayan mag-unite. Kailangan ng taong bayan manindigan. Anin yan. Kasi ang labas ninyo, AAP, PNP, oportunista, akaya. Oportunista, kung kailan na nandyan ay maraming tao, doon kayo papasok and then lalabas pa kayo yung savior. Ay, nako, kakaya. Parang oportunista ang dating pangit. Pangit. Simple lang eh. Kita nyo may mali na parang nagdodrog yung presidente. Subject him to a drug test. Ganun kasimple lang eh. Kasi ganun na gagawin ko. Kung ako yung omit, kung akong CS, sorry ayaw kita pangunahan. Pero ako eh, kung ako ang CS, sasabihin ko kay BBM, magpa-drug test ka na. Presidente. No ngayon, presidente ka, gago. Presidente, angas bangag nga eh. Utang ina, order mo yung AAP, papasok yung Pilipinas sa gera, tapos bangag ka. Ninanakawan na nga po Pilipinas ng mga puta, ng mga ano mo. Contempt ng contempt yung mga congressman mo kung ano-anong ginagawa. Binabiolate na yung rights ng tao. Nababa na yung pinababa na Pilipinas eh. Anong gagawin natin? Kamot-kamot ka pa ng ulo tapos pinagmamalaki mo sa zona mo. Flood control. Tapos hindi mo explain yung ginto na binenta nyo. Hindi mo explain yung ano na yan, mga perang loan better nga sa loto eh. Isang alas kayo. May problema. Kaya nga, ewan ko sa inyo. Saan mundo ba kayo? Saan mundo kayo? Ba't di nyo nakikita yung problema? Taong bayan nakikita yung problema. Tapos pinagtatanggol ninyo. Yun yung mali. Kaya nga, it is appearing that you are conspiring to commit the crime against the Filipino people. And when we make a declaration, death by musketry rin yun. Ano rin yun eh. Kaya hindi nyo pwedeng gamitin ngayon yung authority ninyo para supilin nyo kami. Hindi. Yung authority nyo galing sa taong bayan, pineram lang sa inyo ng presidente na galing din sa taong bayan yung authority. It has come to that. Hindi nyo pwedeng gamitin yung armed forces para i-suppress.
Magandang balitang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw Pilipinas!